Buksan po natin yung mga Bibles natin. Philippians chapter 2 and verse number 5. Philippians chapter 2, verse 5 ang ating verse. Okay? Sister Risha, yung ating official na technicals ngayong umagang ito. Okay? Siya rin po yung doorkeeper kanina dahil wala si... pinasa na yata ni Sister Marcela yung kanyang kapangyarihan. May turnover ceremony yata yung nangyari kanina. Kaya siya yung nagbukas ng ating pinto. Kasi pag pasok namin dito, sarado yung, yung church. Ang layo ni Sister Marcela. Pero pag si Sister Risha, pwede sigawan na lang namin, Risha! Susi! Okay, let's read this. Ready po ba tayo ngayong umagang ito? Say amen. Para malungkot tayo, no? We feel the sadness. Inaantok lang talaga kayo. pwedeng malungkot, pwede rin inaantok. Hindi naman ako malungkot, basta inaantok lang talaga ako. But anyway, if we are here, we are still having the chance na makapagsamba sa Panginoon, let's give it our best. Amen? Attention natin and ating mga minds, ating mga isip. That will be our subject ngayong umagang ito. Basahin po natin. Everybody, read with me now. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Excited ako. Let's pray. Thank you, Lord, for this given day. Salamat, Panginoon, na nagpapatuloy po kayong nagbigay sa amin ng buhay at pagkakataong mabuhay sa araw na ito at sa susunod pa na mga araw, Panginoon. That means meron pa po kayong gustong ipagawa para sa amin. We are here making our lives to be available for your work, for your plan sa aming mga buhay. Knowing na ang buhay po namin ay hindi sa amin, kung hindi kayo po ang nagmamay-ari, Panginoon. I-bless niyo po kami, mangusap po kayo sa aming mga puso. Let Christ, Lord, dwell in our hearts and be the image sa aming mga personality. Mangusap po kayo ngayong umagang ito. Be with us here in Jesus' name. Amen. Pwede na po kayo magsiupo. And the Bible says, let this mind be in you. Okay? Dapat nasa isip nyo ito na nasa pag-iisip din ni Kristo. Ang iniisip nyo ba ay ganun din ang iniisip ko? Nanonood kayo ng, ewan ko kung naabutan nyo yung Bananas and Pajamas. Hindi nyo naabutan yon? Bananas and Pajamas. Yeah? Si B1 at si B2. B1 at B2 yun, di ba? Parang, pag meron silang naiisip yung isa, naisip mo ba yung naisip ko, B1? Palagay ko nga, B2. So, naiisip mo ba yung naiisip ko? Parang common term, Parang biglang mag-light bulb, meron kang naiisip. Alam ko na! Ano kayang gagawin natin? Tapos nag-iisip kayong dalawa. Tapos sabay-sabay kayo, naisip mo bang naisip ko? Paras ba tayo ng pag-iisip? Sabi ni Paul, paras ba yung pag-iisip nyo sa pag-iisip ni Kristo? Sino po sa atin dito ang nakatanggap na kay Kristo? Raise your hand. Tinanggap mo na siya sa buhay mo. Thank God for it, amen? Kung hindi ka pa sigurado at hindi mo pa nagawa yun, kailangan bang magtanggap? Gawin mo na. Amen? Kasi si Kristo ang ating kaligtasan. Hindi ka maliligtas, hindi magbabago ang buhay mo kung hindi mananahan si Kristo sa buhay mo. At kung mananahan siya at tinanggap mo siya, supposedly ito yung mangyayari. Ang pag-iisip mo, yun ang pag-iisip ni Kristo. Ang pag-iisip ni Kristo ay pag-iisip mo. You have the same mind. Amen? Kaya in-encourage ni Paul na ang church, we should have the same mind. Paano mangyayari yun? Iba-ibang tao.
Iba-iba yung pag-iisip natin, amen? Iba yung iba-iba yung iniisip natin. Alright? Lahat daw po ng bagay ay nag-uumpisa sa pag-iisip. Tama ba 'yon? Kaya sabi ng line, watch your thoughts for they become words. Amen? Wag bantayan niyo yung pag-iisip niyo kasi pwedeng maging lalabas 'yan sa sinasabi mo, maging character mo, maging personality mo, at yun yung maging destiny mo sa buhay. Mag-uumpisa lang 'yan sa pag-iisip. Okay? So, kung mali ang pag-iisip mo, mali ang magagawa mo. Tama ba? Kung tama yung pag-iisip mo, tama yung magagawa mo. Kung si Kristo ay ang pag-iisip mo, ang magagawa mo ay ang kalooban ni Kristo. Bakit may mga taong sumusunod kay Kristo? It is because they have the same mind. Bakit may mga taong parehas yung mga ginagawa nila? It is because they have the same mind. Tama? But may mga taong hindi nag-church, ayaw nilang mag-church. It is because they don't have the mind of Christ. Bakit nandito kayo ngayon? Because you have the mind of Christ. Are you listening? Gaano po ka-importante ang mindset? Mindsetting. Okay? Mindset. Ano ba Tagalog ng mindset? O ano ibig sabihin ng mindset? Mindset, I think, is what you set in mind. That's simple. Amen? Kung ano yung sinet mo sa isip mo, yun yung mindset mo. Okay? Oh. Bakit ganyan yung kilos niya? Yun yung mindset. Bakit yan yung decision niya? Kasi yun yung mindset niya eh. Bakit yan yung iboboto niya? Yun yung mindset niya eh. Ano? Oh. Bakit pink yung ano nila? Yun yung mindset niya eh. Ha? Bakit red? Oh, yun yung mindset eh. Alright? Bakit ayaw mo yun? Kasi yun yung mindset niya. Bakit gusto mo yun? Because that is your mindset. Lahat ng ginagawa po natin, that will be according to our what? To our mindset. That's how important our mindset is. It affects what we say, it affects what we do, and it even affects our life. Amen? Sabi ng isang negosyanteng inchik, nanood ako sa YouTube. Sabi niya, meron siyang, he is a speaker of different conferences about businesses. May nagtanong sa kanya, what's the difference between rich and poor? Ito yung sagot niya. Mindset. The rich has a rich mindset. The poor has a poor mindset. Nasa pag-iisip lang daw yun. Kung iniisip mo na ikaw ay mahirap, hindi mo kaya yun. Marami kang mga bagay na hindi mo kayang gawin. Ang habit mo, ang mga ginagawa mo, what's the difference between rich and poor? If you are to compare ang mga mahihirap pag magkaroon lang tayo ng pera, gastos tayo kaagad. Amen? Order tayo sa Shopee kaagad. Order tayo sa Lazada kaagad. May pera na ako, di ba? Magkaroon lang tayo ng 500 pesos, 1,000 pesos. Wow! May 1,000 ako, mag-order ako, shopping tayo. Di ba? 1,000 pa lang yun. Di ba? Pero yung mga rich, kahit meron silang 100,000, ang kinakain nila, dilata. Dilata yung kinakain nila, magtitipid tayo. 100,000 yung pera nila, nagtitipid. Alright? Rich mindset, amen? They know how to take care of their life. They know how they are going to spend their money. Mindset po yan. So what's the difference between rich and poor? The mindset. Paano mo masasabing Kristiyano ang isang tao? If he has the mindset of Jesus Christ. Are you listening? Jesus is not rich, Jesus is not poor when it comes to level ng pamumuhay. Are you listening? Christ has His mindset. Sabi ng Biblia, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. I would like to bring the message, kasi nandiyan na yung title. I would like to bring the message, the mindset of Christ. Amen? Bigyan mo ka ng Tagalog ng mindset. Mindset. Pag-iisip, takbo ng pag-iisip. Tama? Yeah.
depende sa pag-iisip mo, no? Takbo ng pag-iisip. Kung ikaw ay mayroong pag-iisip ng kagaya ng pag-iisip ni Kristo, gagawin kaya niya ang mga ginagawa mo. Okay? Kung si Kristo ay ikaw, gagawin kaya ni Kristo ang mga ginagawa mo ngayon. Kung ikaw ay Kristiyano, tinatawag kang Kristiyano, ang ginagawa mo ba ay ang gagawin ni Kristo? Palagi kong inuulit-ulit ito. May bracelet kami dati, back in the 90s, na nakalagay, WWJD, no? What would Jesus do? No? Pag meron kang makikitang situation, makikita mo yung bracelet, ano kayang gagawin ni Kristo pag siya? Pag ako si Kristo. If I am in the shoes of Christ, ano kayang gagawin ni Kristo? Hindi mo alam yun. It is because you don't have the mind of Christ. Amen? Magagawa mo lang ang gagawin ni Kristo, ang gustong gawin ni Kristo, or ang dapat gagawin ni Kristo, pag meron kang pag-iisip ni Kristo. Nakuha mo? The mindset of Christ. Ano ba talaga ang mindset? Mindset ni Kristo. Alright? If we have the mindset of Christ, number one, we will understand about God. Tama? Maiintindihan natin ang Diyos. Honestly, napakahirap intindihin ng Diyos. Would you agree with me? Magbabasa nga lang ng Biblia, ang hirap basahin, ang hirap intindihin, tama? Oh, mahirap. Sino nagbabasa ng Bible dito? Honest, nagbabasa ng Bible? Raise your hand. Honest. Oh, yung iba, hindi pa masyadong, hindi pa nasanay na magbasa ng Bible, at I encourage you. What are the reasons kung bakit hindi kayang magbasa ng Bible ang mga tao? Number one reason, it is because they don't have the mind of Christ. No. Sabi nga nila, ang banal na espiritu ay siyang tutulong sa atin na maintindihan po natin ang salita ng Diyos. No? Because the Spirit knoweth what is the mind of God. Pag wala kang banal na espiritu, hindi mo talaga maintindihan ang salita ng Diyos. At hindi ka makakapagpatuloy. Okay? To tell you honestly, mas masarap pang basahin yung mga nobela no? Mas masarap pang basahin yung Wattpad Mas masarap pa basahin yung mga stories or mga kwento na babasa mo sa internet, mga blog, kasi napaka-exciting. But when it comes to Bible, parang nakaka-bore, no? Lalo pag may mga, ano ba yung ibig sabihin ito, mga cubits, yung mga sukat na mga bolts, mga nuts. Hindi naman ako karpentero, hindi ko maintindihan. Siguro si Brother Ray, kaya pa nakapagpatuloy si Brother Ray, naintindihan niyo yung mga sukat mga measurement di ba? So pag mga darating, mga tao, mga bilang, no? So, without having the Spirit of God, without having the mind of Christ, napakahirap po talaga intindihin ang salita ng Diyos at ang Diyos mismo. Mahirap intindihin. But having the mind of Christ, we will understand about God. Ano? Sabi ng 1 Corinthians 2:16, for who hath known the mind of the Lord? Sino bang nakakaalam sa iniisip ng Panginoon that He may instruct him? Wala daw makakaintindi sa Diyos. Are you listening? But sabi dito, but we have the mind of Christ. So ibig sabihin, the only key for you to understand about God is to have the mind of Christ. Nakuha mo? Kaya nga ang taong walang Kristo, mahirap intindihin ang Diyos. Mahirap nilang intindihin kung sino ang Diyos at ano ang kagustuhan ng Diyos. Kaya nga, it is an important thing to accept Christ sa ating buhay para magkaroon tayo ng mindset of Christ. Hindi tayo poor mindset, hindi po tayo rich mindset. Kung hindi, we are having the Christ mindset. Ano? Mahirap intindihin ang Diyos if you don't have the mind of Christ. Bakit, Pastor? Gaano ba kaimportante na meron tayong the same na pag-iisip ni Kristo? Kasi kung ano mang mangyari sa buhay po natin, madali lang maintindihan Pag naintindihan mo ang Diyos at meron kang mindset tungkol kay Kristo. Marami sa atin ang ayaw ng pandemic. Are you listening? Ayaw ko ng pandemic, Pastor. Gusto ko I want to break free. Gusto ko nang makawala.
Gusto ko nang gumala! Gusto ko nang mag-beach! Ha? Sino po sa atin dito, ayaw mo na ng pandemic? Raise your hand. Ayaw ko na. Uy, gusto nyo pa? Gusto nyo mag-extend? Extend pa tayo? Ayaw na natin, di ba? Ayaw natin. No? Nagrereklamo tayo, nagpuprotesta tayo. Nasaan na yung ayuda? Nasaan na yung 15 billion? Pipilitan ng politiko yung mga tatakbo na tutulong sa ating kahirapan na mawala na itong paghihirap natin, yung mga lockdown, tutulungan tayo. Listen here. Nakakainis, no? Parang nakakawala ng ganang mabuhay. Amen? Na parang naparusahan tayo, parang nagtitiis tayo. But you know what? If you have the mind of Christ, you will understand what is happening. You say amen. If you're having the mind of Christ, anong sabi ni Kristo? Magkakaroon ng tribulation sa buong mundo. Amen? And it's normal. But in me, you shall have peace. Pero sa akin, magkakaroon ka ng kapayapaan. Having that thought, sabi, normal lang pala ito. Amen? Part ito ng kalooban ng Diyos. So pag matatanggap mo yan, you will understand things. If you have the mind of Christ, maintindihan mo yung pag-iisip niya. No? Sabi niya, in the world you shall have tribulation. Merong pagkagipitan, merong kahirapan na mangyayari. So having that in mind, na sinasabi ni Kristo, well, this is part of the will of God, amen? And you know how to act accordingly doon sa kagustuhan niya. Bakit naghihirap ako ngayon? Ba't may kahirapan? Ano bang sabi ni Kristo tungkol sa kahirapan? Sino pa sa atin ang nahihirapan, napapagod, lumapit kayo sa akin, amen? Having that thought, having that mind, pag naghihirap kasi maraming mga taong hindi nakakaintindi bakit naghihirap sir. Maraming mga taong nagpapakamatay dahil hindi na nila kayang kahirapan, tama? Sumuko na sila sa buhay dahil hindi na nila maintindihan ng buhay. But if you have the mind of Christ, maintindihan mo na parte lang yun ng buhay, amen? Maintindihan mo na pagsubok lang ang mga yun. Maintindihan mo na sinadya ng Panginoon para lumapit ka sa Kanya. Sabi niya, sino ba sa atin dito ang napagod na? Sino ba sa atin dito ang nagtatrabaho at pagod ka na? Ayaw mo na magtrabaho. Ako rin. Alam mo sabi ni Kristo, lumapit kayo sa akin. Amen? Paano pag hindi ka pagod? Hindi ka lalapit sa Panginoon. Amen? What is the reason? Yun pa yung reason kung bakit merong kahirapan. Merong paghihirap na dinadanas. Wala namang po taong hindi naghihirap sa atin dito. Lahat ng tao sa mundo naghihirap. Kahit marami ka pang pera, naghihirap ka talaga. Amen? Bakit yun? If you have the mind of Christ, you will understand na parte po yun ng dealing ng Panginoon sa ating buhay. Bakit ako mahirap? Nalulungkot ba tayo na mahirap tayo? Bakit si Kristo? Mayaman ba? Buti nga sa hospital kayo pinanganak eh. Si Kristo, saan siya pinanganak? Sa pasungan. Amen? Lumaki ba siyang mayaman? Rich kid? Hindi. Lumaki siyang mahirap, karpintero. No? Kaya nga, walang kumikilala sa kanya eh. Yan yung anak ng Diyos. Anak ng Diyos yan. Kilala ko yung mga magulang niya. Mahirap lang yan eh. Anak ng Diyos yan. Pagtatawanan ka. Siguro isa ka rin sa tatawa. Pag may lalapit ako si Kristo. Iyan si Kristo. Hindi ka maniniwala. Kasi kilala mo yung mga magulang niya, yung paghihirap nila, you will never believe Him. Okay? Kasi mahirap lang siya. Don't you know na pinupromote ni Kristo ang kahirapan? Yeah. At dinidiscourage niya yung desire ng pagiging mayaman ng isang tao. Sabi niya, lay not for yourselves treasures. Amen? Lay not for yourselves. Lay not up for yourselves treasures. Okay? Sabi niya sa Luke chapter 12 verse 21, He that layeth up treasure for himself. Sino po yung taong nagpapayaman sa sarili niya?
hindi ka mayaman sa Diyos. Hello? So nagpo-promote ba talaga ng kayamanan si Kristo? Hindi. Instead, ang pinopromote niya, kahirapan. Are you listening? Kaya if you have the mind of Christ, you will know na lahat ng ginagawa mo sa buhay according doon sa lifestyle ni Kristo. If you have the mind of Christ. Hindi mahirap pag meron kang mind of Christ, you will understand about God, you will understand all about the situation na nangyayari. Napakasarap na ng buhay, amen? Nasa pag-iisip lang po talaga ang nagpapahirap sa'yo. Kung nag-overthink ka, wala namang nangyayari sa'yo, pero parang ang lungkot-lungkot mo, no? Wala ka namang kaaway, pero feeling mo, yung parang feeling mo ay kawawa ka. Hey, nasa pag-iisip lang talaga yun. But if you have the mind of Christ, you'll be comfortable in life. Napakasarap ng buhay, having the mind of Christ, and you will understand about God. Number 2, if you have the mind of Christ, we will fulfill the will of God. Amen? Magagawa natin ang kalooban ng Diyos. Hindi pa natin masyadong alam yung kalooban ng Diyos dati. Tama? Hindi pa importante sa atin, kalooban ng Diyos. Iniisip mo ba yung kalooban ng Diyos? Sino po ba sa atin dito na tinatanong kayo ng teacher, what is your dream in life? When I grow up, I want to do the will of God. We! Naalala niyo yun? Tinanong mo yung kay teacher, tapos tumayo kayo. When I grow up, my dream is to do the will of God. Nasabi mo yun rin siya? Nung ikaw itanong, hindi, di ba? Of course, I want to be an engineer. I want to be a doctor, di ba? Kasi yun yung sikat sa mundo. Okay? Pero wala po talagang naghahanap ng kalooban ng Diyos. O gagawin niya ang kalooban ng Diyos. Tignan mo, ang daming mga taong walang pakialam sa gawain, walang pakialam sa pag-church, walang pakialam sa pagsasamba, walang pakialam sa paglilingkod sa Diyos. Why? They have that mindset na kagaya ng mundo na, ayusin nila yung buhay nila at yung mga sarili nila, na maging sufficient sila, na magiging secured sila sa buhay sa pamamagitan ng pagtupad at pag-reach at pag-achieve ng kanilang mga pangarap sa buhay. Ang iilan lang po na mga tao na alam natin na ang pangarap lang niya sa buhay ay gawin ang kalooban ng Diyos, yung mga taong merong mindset kagaya ni Kristo. Ano ba talaga ang mindset ni Kristo? Pag meron kang mindset ni Kristo, gusto mong gawin ang kalooban ng Diyos. Sabi ni Kristo, my meat is to do the will of Him that sent me and to finish His work. Wala akong ibang pakay sa mundo. Kung hindi, tapusin ang gawain ng Diyos. Di mo ba natanong kung bakit buhay ka pa ngayon? Bakit nagising ka pa kaninang umaga? Alam mo bang maraming mga taong hindi na nagising kanina? Every minute, every second daw, may namamatay. Kasama tayo sa pila na yun. Hindi lang natin alam kung kailan. Makinig kayo. Alam mo ba kung bakit binuhay pa tayo ng Panginoon ngayon? Dahil sa kalooban ng Diyos. Amen? Merong gustong ipagawa ang Diyos sa buhay mo. Kaya nga isinilang ka, kaya nga nag-exist ka. Hindi ka nag-exist dahil kagustuhan mo. Hindi ka nag-exist dahil kagustuhan ng mga magulang mo. Nag-exist ka dahil sa kagustuhan ng Diyos. Kaya buhay ka ngayon. Because of the will of God. So, wala po sa atin dito, kaya yung sinabi ko kanina, wala po sa atin dito na nangarap mula sa ating pagkabata na gusto nating gawin ang kalooban ng Diyos. Alam mo kung bakit? It is because wala pa tayong mindset ni Kristo dati. Ang mindset pa lang natin yung mundo. Amen? Kung anong kagustuhan ng mundo, no? Kung paano ka sisikat, gusto mo bang magpasikat? O gusto mo lang magpasikat? Wala na palang ABS ngayon. Sorry. Kaya boto nyo si Lenny para babalik yung ABS-CBN. Well, wala po tayong hinahawakan na politiko dito. Amen?
You are free to choose whoever, because hindi link po yung church when it comes to politics. Alright, are you listening? We have the freedom to choose, not like in any other denomination na kung ano yung iboboto ng isa, iboboto lahat. Kaya kinakapitan din sila ng politiko. No? Kasi nga, makukuha nila yung boto pag ganong mga religious group. But sa atin, we are free to choose. Wag lang yung mga, yung platform nila ay galing sa intergalactic Earth. Na hindi natin alam kung anong gagawin nila sa Pilipinas. Okay? So, pag meron kang mindset ni Kristo, gusto mong gawin ang gawain. Amen? Alam mo yung mga taong gusto nila yung gawain ng Diyos. Gusto nilang gumagawa. Gusto nilang maglingkod. Gusto nila yung ministry. Gusto nilang tuparin ang kalooban ng Diyos. Kasi hindi naman lahat tayo na tinatawag na Kristiyano ay naglilingkod tayo sa Diyos. Amen? Kagaya ngayon, naglilingkod ba ako sa Diyos ngayon? O nagsasamba lang ako? In other means, are you doing something for God? Or are you doing the will of God? Okay? Alam na alam mo, yung mga taong gusto nilang gawin or paglingkuran ng Diyos, yun yung mga taong merong mindset ni Kristo. Kasi ang mindset ni Kristo, gusto niyang tuparin ang kalooban ng Diyos. He was born, to do the will of God. Okay? Pinaka-ultimate purpose niya sa buhay is to give Himself, to give His life, para sa kalooban ng Diyos. Yun yung kagustuhan ng Diyos eh. Di ba? Meron ngang times na kung pwede lang na hindi ko gagawin ito, Ama. Sabi nga niya, di ba? At that night, na na-capture siya sa Garden of Gethsemane. Sabi niya, kung ako lang, kung kagustuhan ko lang, ay pwedeng ipagpaliban ito. Amen? Pero hindi ako nabuhay sa kalooban ko. Amen? Nabubuhay ako sa kalooban ng Diyos. Ganon din po ba tayo, kagaya ng mindset ni Kristo? Nabuhay ka ngayon para sa kalooban ng Diyos. Gumising ka kaninang umaga, thank you, Lord. Ano bang ipapagawa mo sa akin ngayong araw na ito? Wow! Amen? Yun yung mga taong may mindset. Mindset sa kalooban ng Diyos. Yung pag-isip mo yung anong ulam? O diretso ka sa TV, manonood ka. O maghahanap ka ng paraan na ma-enjoy mo yung buong araw, ma-enjoy mo yung everyday life mo para lang sa sarili mo. Amen? Paano ka ma-enjoy? Paano magawin yung gusto mo? But you know what? If you have the mind of Christ, you will spend every single day of your life for the will of God. If you have the mindset of God, if you have the mindset of Christ. Kasi ang mindset ni Kristo, He wants to fulfill the will of God. Kung ikaw isang Kristiyano at isinilang ka para sa kalooban ng Diyos, are you willing to spend the rest of your life to do the will of God? We have the freedom, amen? We have the freedom. Pero ako, ayokong sayangin yung buhay ko, amen? Mag-isa lang yung buhay ko eh. Bakit ko pa siya kukunin? Kung binuhay man ako, nag-exist man ako sa mundong ito, dahil sa kalooban ng Diyos, all the rest of my life, sa natitirang araw ng buhay ko, taon ng buhay ko, ibigay ko na lang sa Kanya. Hindi pa yun masasayang, amen? Yan yung buhay na hindi mo masasayang, that you are gonna spend your day while you still live. But if you have the mind of Christ, si Kristo din, hindi rin niya sinasayang yung ano niya yung araw niya Sabi niya, I must work the work of Him that sent me. While it is day, the night cometh when no man can work. Trabahuin ko ito habang may araw pa. Trabahuin ko ito, gagawin ko ang kalooban ng Diyos habang nabubuhay pa ako. Okay?
Ako po, if nakikita ko sa sarili ko na hindi na ako nagagamit ng Diyos, ready na akong kunin ng Panginoon eh. Yung parang ugod-ugod ka na. Tapos, nakikita mong maraming taong naaabala sa'yo. Ano? Minsan kasi may mga ang tawag doon, mga anak na pinapasa-pasa nila yung mga magulang. Sa'yo na naman si tatay! Kami, tagal na kami nag-alaga nito. Pupunta na naman ako doon sa kabila. Tapos, you are, parang nabuhay ka lang para alagaan. If I will come to that point in my life, gusto kong mamahinga na lang. Mas masarap ang mahinga, mamahinga na lang ng tuluyan. Amen? Kaysa maging abala ka pa sa ibang tao. Kung wala na akong pagkakataong makapaglingkod, Lord, kunin mo na ako. Amen? Kaysa maging abala pa, what's the point of living in this world na hindi mo na magagawa ang kalooban ng Diyos? Ganun ako. I planned my life. Kung meron ka pang ipapagawa sa akin, Panginoon, I'm willing to live for your will. For my family, and for the ministry na binigay mo sa akin. Pero at that time na hindi na ako nagpa-function, pwede bang kunin mo na ako, Lord? Ang sarap kaya sa langit. Amen? Sarap kaya sa langit. Kasi ugod-ugod ka, nahirapan ka pang... If I don't have a chance anymore, I would rather choose, no? Pag matanda na ako, siguro mga nasa 80s, 90s, no? Pero may mga 80s, 90s, masigla pa eh, no? Lalo pag makain ka ng pising araw-araw. Pero pag pinakain mo puro baboy, Lord, kunin mo na ako. Okay? Sayang 100,000. Abot pa tayo ng 100, di ba? Millennial ba tawag doon? Centennial na mga, meron kang 1 million, 100,000 ba? 100,000, sana makaabot tayo. Pero pag hihintayin ko man lang yun, tapos purwisyo lang din ako sa bahay, mabuhay ka pa mabuhay ka pa, kasi merong 100,000! Pwede ba patayin mo na ako? Kung pagkakakitaan nyo lang ako, tayin mo na lang ako. Paano yung 100,000? Kayo lang yung mag-i-enjoy niyan, amen? Kayo lang yung mag-gastos niyan. Ano magagawin ko sa 100,000 na yan? Bilhin nyo ng gatas, ensure? Bibili nyo ng anong tawag doon? Pangpatigas ng buto, pangpalakas ng buto? To extend my life? At wala kang ibang gagawin buong araw, hihinga ka lang. Hihinga ka lang. Tapos alagaan ka, dadaling ka sa banyo, ipapahiga ka. Lord, kunin mo na ako. No? I miss the times that I'm serving God. Amen? I miss the times that I'm preaching. If I'm able to preach, if I am able to do the work, the ministry, that's the reason why I live. I still live. Pero pag hindi ko na magagawa yon, I'd rather have heaven. Amen? Than being on earth like hell. Living on earth like hell. Okay? If you have the mindset of Christ, kung meron kang mindset ng Panginoon, you will want to live for only, especially, for the will of God. Number 3, the last. Pag meron kang mindset ni Kristo, review nga tayo, hindi yata kayo na nakikinig sa akin. Number 1, when we have the mindset of Christ, number 1, we understand God. Ang dali na lang maintindihan ang Diyos at ang ginagawa niya kung meron kang mindset ni Kristo. Pangalawa, if we have the mindset of Christ, we want to fulfill the will of God. Okay? Number 3, lastly, we glorify God. Pag meron kang mindset ni Kristo, wala kang ibang gustong gawin kung hindi dakilain siya. Amen? Itataas siya. Itataas, ihahayag. No? Pag meron kang mindset ni Kristo, gusto mo magsamba. Hello? Gusto mong magsamba. Ewan ko lang kung bakit gusto kong magsamba. Hindi naman dahil kay crush, Gusto mong magsamba, it is because you have the mindset of Christ. Kasi yun yung mindset ni Kristo, no? Sambahin ang Diyos.
Sambahin ang ngalan ng Diyos. Who enjoyed worship Him? You enjoy worship. You enjoy worship. Raise your hand. Na-enjoy kayo na nagsasamba, umaawit, umaawit sa Panginoon. Sarap ng awit natin kanina, no? Really enjoyed it. Masarap pala yung choir pag walang tugtog. Actually, wala lang kaming choice kasi kami lang kahapon. Sinong tutugtog sa atin? Tapos, try namin nag-practice na walang tugtog. Ganda rin palang pakinggan, Walang tugtog. Okay? So, all things work together for good. Nagkikreate din ng presentation. Huwag nyo na magsabihin na, okay lang naman pala ng konti, kayo na lang mag-choir. Hindi, we're inviting everyone to join us in our choir. No? Pag meron kang mindset ni Kristo, gusto mong sambahin siya. Hello? Kaya, huwag mong pilitin yung taong ayaw mag-church. Amen? Isa lang yung explanation nun. Wala silang mindset ni Kristo. They don't have the mindset of Christ. Because if you have the mindset of Christ, we want to worship Him. We want to glorify God. No? We love to sing. We love to praise. We love to spend the time. Parang nawala lang tayong Wednesday this week. Parang nakakamiss na yung church. Nawala lang Wednesday, no? Parang hindi ako sanay na walang Wednesday. Nasa bahay lang. Doon sana sa church, awitin ko man. Sarap na. How I missed to be in the church as always na nakasanayan po natin. Bakit Bakit gustong-gusto niyo mag-church Bakit gusto niyo magsamba? Ano bang meron dyan Ewan ko nga din. Ano ba yung nasa isip ko? Baka meron akong mindset ni Kristo. Meron akong mindset ni Kristo kaya gusto ko magsamba. By the way, if you don't have the mindset of Christ, nakakatamad. Amen? Nakakatamad. Punta na naman ito. Anong gagawin natin? Manonood, makikinig. Nakaka-bore naman doon. Hindi ako na-excite, hindi ako na-entertain. Manood na lang ako ng Netflix. Manood na lang ako ng pelikula. Paglakwatsa na lang. Matulog na lang kaya ako, no? Alam mo, kung wala kang excitement when it comes to worship, going to church, it may be that you don't have the mind of Christ. Bakit wala kang mind of Christ? It is because you don't have Christ. Wala ka pang Kristo Kaya wala ka pang pag-iisip na kagaya ni Kristo. Pag meron kang mindset of Christ, you will glorify God. You will want to spend all the rest of your life glorifying God. Are you listening? Pastor, anong gagawin natin? Anong gagawin natin sa langit? Question. Anong gagawin natin sa langit, Pastor? Walang iba. Glorify. Pagpupuri. Amen? At walang hinto yun. Walang hinto. Di ba nakakapagod yung Pastor? Wala tayong ibang gagawin? Di ba pwede maglaro doon? Wala bang Netflix doon? Sa langit? Bakit puro na tayo pagpupuri? Di ba nakakapagod naman yun? Here's the explanation. Alam mo, sino naka-experience dito na merong nagawa ang isang tao sa'yo na kabutihan? Malaking bagay na binigay niya sa'yo. Anong mararamdaman mo? Parang kulang yung pagpapasalamat, no? Kulang yung thank you lang, Parang gusto mong ulit-ulitin Uy, salamat, Mars. Salamat, Mars. Kasi alam mo naman na di ako akalain, Mars. Ang laki nun. No, ang laki nung binigay mo. Okay lang yun, Mars. Walang problema. Maliit na bagay. Maliit na bagay, Mars. Okay lang yun. Uy, Mars. Totoo. Okay lang ba? Ang laki nun, Okay nga lang. Salamat, Mars, ha. Salamat. Okay, mas paulit-ulit ka, di ba? Tapos nagkahiwalay na kayo. Mars, nag-chat ka na naman. Thank you, ha. Thank you talaga, Mars. Okay lang yun, walang problema. Nag-chat. Tawagan kita, Mars. Mars. Hindi talaga ako makatulog, Mars. Araw-araw. Hindi mo siya tinitigilan. Bakit mo nagagawa yun? It is because hindi mo akalain na napakalaking bagay na nagawa niya para sa iyo. Amen? Tao lang yon. How much more sa Diyos? In heaven, doon mo matutuklasan ang ginagawa niya sa buhay mo. And you will never stop crying.
Lord, thank you. Amen? Salamat, Panginoon. Walang hinto yun. Walang hinto yun. Hindi ka hihinto sa pagpapasalamat. Hindi ka hihinto sa pagpupuri. Hindi ka hihinto sa pagsamba. Walang oras. Walang hangganan. Walang dismissal. Dismiss. Walang oras doon. Kung yun lang yung gagawin natin sa langit, how would you imagine kaya napakalaki ng kabutihan ng Diyos na ginawa talaga niya sa atin. Amen? Could you ever imagine? Hindi mo daw siya hinto ang mapapasalamatan. Hindi yan pilit Why, gising na tayo! Mapupuri naman tayo. Ano yung schedule? Ano bang gagawin natin doon sa langit? Meron ba tagagising sana? Gising na! Ano ba? Ganun pa rin. Thank you, Lord. Walang sapilitan doon. Amen? Bakit? Pag nagpapasalamat ka pa sa tao, pinipilit ka? Hindi. Kusa yun. It is because you understand the goodness of God. Amen? Mahal kita. Walang hanggan ng iyong biyaya. Buong buhay ko, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat. Matutuklasan mo doon sa langit. Hanggang sa paghimbing. Simula ng paggising ko at nandun ang Diyos. Amen? Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Mula sa paggising mo daw, hanggang sa pagtulog mo. Aawitin mo ang kabutihan ng Diyos. Amen? Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Amen? Would you be willing to spend the rest of your life singing the goodness of God? Awitin mo ang kabutihan ng Diyos. Alam mo, magagawa mo lang yun if you have the mind of Christ. Amen? So naiintindihan mo na kung bakit gusto mo magsamba. Gusto mong maglingkod. It is because you have the mind of Christ. Ang tao, kahit pipigilan mo siya mag-church, makinig kayo. Ang tao, kahit pahintuin mo siya sa pagsasamba, if he has the mind of Christ, pupuslit yan. Amen? Hahanap ng paraan yan. Hindi ko kaya na hindi ako makapagsamba sa Diyos. Bakit? You have the mind of Christ. Maraming kabataan dati, mga young people pa kami, pinipigilan kami. Pinipigilan kami. Kasi nga yung magulang ko gusto nila mag-artista ako. Pero sabi ko, tinawag ako ng Diyos. Gusto kong magsamba. Amen? Walang makakapigil sa akin! Sabi ng papa ko, pigilan mo itong kamao ko. Pero humanap ako ng paraan, amen? Because I want to worship God, amen? Walang makakapigil sa'yo kung gusto mo magsamba. Kaya nga, maraming hindi nakapag-church kasi hindi pumayag kasi ganyan. We! Bakit ayaw nila mag-church? Hindi dahil pinipigilan sila. Listen here, hindi ka nakakapag-church, it is because you don't have the mind of Christ. Tama ba ako? Tama ako. You have the mind of Christ, you can glorify God. Pumikit po tayo at manalangin. Ngayong umagang ito, do you really have the mind of Christ? Is it something na sometimes mararamdaman mo na wala kang gana, wala kang interest sa salita ng Diyos, wala kang interest sa pagsasamba, wala kang interest sa kalooban ng Diyos, you don't even care kung anong kagustuhan ng Diyos sa buhay mo. You don't even care about God. Alam mo, isa lang yung sagot dyan.
You don't have the mind of Christ. Bakit wala kang mindset ni Kristo? Dahil wala pa si Kristo sa buhay mo. What you are going to do ngayong umagang ito, kung hindi ka pa sigurado na one day, kukunin ka ng Diyos, hindi mo alam kung saan ka pupunta, saan ka tutungo ang iyong kaluluwa. Pwede mo siyang masigurado sa pamamagitan pagtanggap kay Kristo. At pagtatanggapin mo si Kristo sa buhay mo, magkakaroon ka ng pag-iisip kagaya ni Kristo. Doon na mag-umpisa na magugustuhan mo na ang salita ng Diyos. Doon na mag-umpisa na magkakaroon ka ng interest sa kanyang kalooban. Doon na mag-umpisa na magkakaroon ka ng kagustuhan na gawin ang kanyang kalooban.